What's up mga kababayan, News That Matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin o pakikinggan si Madam Maharlika. Hindi na nga natutuwa ang taong bayan sa pinanggagawa ng Administrasyong Marcos no mga kababayan na tila lipanan na ang korupsyon sa loob ng gobyerno. At isa na nga rito ang issue ng Pogo mga kababayan na kung noon sa panahon ni Duterte na-regulate ng maayos ang mga perang nakukuha dito sa Pogo at napupunta sa proyekto ng gobyerno, ngayon di umano sa Administrasyong Marcos, napupunta ito sa bulsa ng mga sindikato sa loob ng Malacanang. Grabe naman yan. At kung sino-sino ang mga yan, ating malalaman dito sa ating video ngayon. Pero bago mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga no mga kababayan, halata naman na noong panahon ni Duterte, madaming napagawa. Na umunlad pa nga ang ating ekonomiya kahit hindi tayo mangutang sa ibang bansa. Pero ngayon, dito sa administrasyon ng Marcos Araneta Romualdez, sobra-sobra na nga nakakamkam di umano, nagagawa pang mangutang sa ibang bansa. Naku naman po, at ang apektado dito at ang magbabayad dito, ang mga ordinaryong mamamayan. Grabe naman yan. Talagang binabaon sa utang ang bansang Pilipinas. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. Ang gustong gawin ng gobyerno, talagang idikit ang dating administrasyon, 'di ba? Idikit ang Pangulong Duterte. So, may mga sinasabi si Altenco na chairman ng PAGCOR na meron daw isang mataas na sekretary o gabinete ni Pangulong Duterte ang talagang involved dito sa Pogo operation na ito kung saan naglalabi o nagto-tolerate dito sa illegal, not illegal, I think legal ang Pogo, di ba? Dito sa mga illegal na Pogo hub at, mga illegal na mga Pogo hubs, kumbaga, talagang idinidiin nila ang Presidenteng Duterte at ngayon si Spokes Roque na ginawa nila ng mga issue na, di ba, recently, hindi ko naman siya tinututukan kasi ayokong i-highlight. Okay? Yung mga kadyutahan nila. Pero dahil nabasa ko dito sa book, okay, na Kingmaker, mamaya pupunta tayo dito. Talagang confirm na ang nasa likod lahat ng pagnanakaw, sa Kabanatuan ay walang iba kundi si Lisa, si Marcos Jr., si Tambalos II, si Altenco, at si Michelle Lazaro na council ng Okada. Later dadako tayo dyan. Pupunta muna tayo dito. Unahin muna natin yung pagbibintang sa Duterte administration at kay Spokes Harry Roque. Okay? Gusto ko lang linawin sa inyo, mga palangga, na hindi ko kinakampihan kung meron man pagkakamali yung previous administration. Kung meron talaga silang involvement, bakit hindi natin sila parusahan kung meron silang involvement? Tama. Pero ang punto de vista natin dito, sino ba yung nag-aakusa? Okay, tingnan lang natin. Okay ba sound check muna tayo? Teka. Para hindi yata okay yung sound natin. Okay. Okay. So, ngayon, sino ba ang nag-aakusa at nagbibintang na ang Spokes Harry at ang mga Duterte ay sangkot sa katiwalian? So, ngayon, hinimay-himay natin at binalikan ko yung vlog ko actually. Binalikan natin kung sino ang tunay na salot sa lipunan at sino yung mga nag-aakusa. Alright, siyempre wala nang iba kundi ang kampo ni Liza na si Altenco. Right, na chairman ng PAGCOR na sinasabi niya na mayroong high-ranking government official na kasabwat daw nito na nagpapacilitate o nagbibigay ng mga lisensya sa mga illegal na Pogo. Paano magkakaroon ng illegal na Pogo operation kung ito ay may lisensya? Di ba? So, yun ang sinasabi ng kampo ni Lisa Tanas. So, kung ako ang tatanungin ninyo, kung talagang gusto ni Kuting isara yan, kung ang tingin ninyo ay hindi maganda yung pinagginawa ni Duterte, which is ang dahilan ni Duterte dyan, kaya inopen yan sa Pilipinas, kasi makakatulong yung revenue ng pasugala na yan, ng legal na pasugala na yan, sa ating bayan. Sa panahon ni Duterte, talagang yung revenue
ng mga pasugalan na yun, hindi man lahat, for sure, naniniwala ako na may nagnakaw din noong panahon na Mm. yan. Di ba? Hindi naman perfect ang gobyerno niya. So naniniwala ako na may nangawat din talaga at kumita dyan sa Pogo. Pero ang question, majority ng kanyang revenue ay nakikita mo yung epekto sa Pilipinas. Dahil noon, Tama. napakadaling lumapit sa DSWD, madaling Mm. lumapit sa PCSO nung panahon ni Duterte. Ako mismo ang magbabouch yan dahil ilan po ang nilapit ko sa panahon ni Duterte. Kung meron man mga pangit sa panahon niya na may nagnakaw, well, karamihan doon ay tinanggal niya. So yung mga iniimbestigahan pa, kung ano man yung mga sangkot nila, edi good luck sa kanila. Hindi ko sila ipagtatanggol. Pero gusto na, ba't mo ipagtatanggol? Tangina, di pare-pareho lang silang, kung pare-pareho silang kawatan sa kaba ng bayan, no, ba't mo ipagtatanggol? Pero dito sa Correct. sinasabi ni Altenco, mga kababayan, na meron nga daw high-ranking official, which is ang tinutukoy niya dito ay si Spoke Sally Roque. I don't know kung pinatawag na ba siya sa Senado or sa Congress kasi gusto ni Chairman Pagcor Altenco na imbestigahan ito. Siyempre para puruhan ang Duterte. Talagang gano'n naman sila didikdikin kung sino kung talagang itong mga tao ni Duterte, ito ang gumawa ng ganito, ito ang gumawa ng ganyan, Mm. Kung naalala ninyo, okay, intro ko lang yan sa inyo, pero tututok tayo sa katiwalian nila. Kung naalala ninyo ang ating vlog, first quarter, sometime June, July siguro, of 2023, sinabi ko na mayroong PSG ayon sa ating puting ahas na inuutusan ni Liza Tanas para mangolekta ng 150 million pesos a week kay Altenco ng Pagcor. Dahil yun ay ipapagawa niyang bahay sa La Union. Remember that? Naisulat ko ba yun kanina, yung La Union na house na yun? Oh, anyway. Ayun, so naisulat ko dito. So kung naalala ninyo, na inulat ko sa inyo, 150 million a week according to our source na Grabe. kinokolekta ng PSG. I don't know kung nandiyan pa siya, di ba? Hindi natin alam, pero ayon sa puting ahas, yung ibang mga PSG ay inuutusan ng baka ng inang gobyerno ni Bangag, lalo na si Lisa, ang mangolekta ng pera kay Altenco. Etong sinasabi ko, yung message na sinend sa atin, nandoon sa ating Maharlika channel at Maharlika Boljacaira na tinake down nila. Pero may mga screenshots ako noon. Sa libo-libo, siguro halos 1 million na yung laman nitong mga files ng aking telepono. But ganun pa man. So, balikan natin yon. May nakasunod ba dito? Mag-comment kayo dyan kung naalala ninyo palangga. Tignan natin kung nakikinig kayo sa ating mga vlog o kung natatandaan ninyo. Right? Naalala nyo yon? Na 150 million ang kinokolekta ng PSG ni Lisa Grabe. Tanas. Alright, tignan natin Laki. to. Okay. Ni Lisa Tanas, inuutusan niya yung PSG niya na mangolekta ng 150 million a week kay Altenco para para ipagawa sa resort niya. Baka tapos na nga yung resort na yan sa San Fernando, La Union, katabi ng Sunset Beach. Okay? So 150 million a week collected by this PSG, mga kababayan. Yan ang Grabe. chika bumbum niyan. Alright? So, kung natatandaan ninyo ang istorya ng Okada at ang istorya ng heavy luggage na kinasasangkutan ni Martin Romualdez na nakasulat yan doon sa corporate suit ng, tignan natin, andito yung company. Okay? Yung, okay. Tignan natin. Asan yung pangalan ng company? Ay, sinulat ko dito sa aking notes. Tignan natin. Okay. Alright, ito. So, nung July 31, 2023, mga palangga, di ba? Nasangkot yung pangalan ni Tambaloslos Martin Romualdez sa isang kaso na bribery sa United States, dito sa Jamaica, sa Delaware Court. Remember that?
na kung saan nakalagay doon sa corporate suit na yon na si Martin Romualdez, si Tambaluslos ay nangialam sa family feud or family dispute or tug of war between the father and the son, Father Okada and the son Okada. Okay? Si Tomohiro Okada at saka si Kazuo Okada. Remember that? Na nagkaso ang ito pangalan ng company. Okay? Corporate laws hindi. Corporate lawsuit of 26 Capital Acquisition Corporation at 26 Capital Holdings. Bakit ko to binalikan ang issue na ito? Kasi dito natin mapagtagdi-tagni na even though nung panahon na yun, hindi natin alam, hindi pa nagsasalita si Attorney Vic actually, ini-expose ko na to sa inyo. So na-confirm lahat dito mga kababayan. I mean, na-confirm halos lahat na in-expose natin. So doon sa heavy luggage na yon, noong July 31 of 2023 nga ay naisama ang pangalan, nasangkot ang pangalan ni Martin Romualdez o Tambaluslos na pinakialaman niya ang dispute ng Okada doon sa management kung sino ba ang mamumuno ng ang magmamanage. Yun na, napaka mahaba yung kaso ng Okada, kung yung tatay ba o yung anak. Alright? So ngayon, mga kababayan, i-ano ko na dito, i-connect na natin dito. Dito, sa page 253, okay, ng book ni Attorney Vic, tignan nyo muna yan. Basahin nyo yan. Only for a year. Okay? Yang only for a year na yan. Yan po ay patungkol sa PAGCOR. Okay? Dahil, nagkwento ko yan sa inyo the other day, dito sa libro ni Attorney Vic, na sinasabi niya yung kanyang ordeal, kumbaga yung kanyang hell, para sa akin hell na naging buhay niya sa bangag na gobyerno ni Kuting, na yung PAGCOR supposedly ang i-appoint dyan yung Ram Antonio, which is yun ang gusto ni Marcos Jr. Okay? Pero isang araw, isang pagkakataon, nakita ni Attorney Vic Rodriguez o naabutan niya sa loob ng opisina niya ni Marcos Jr. si Michelle Lazaro, okay? At si Tambaluslos na kung saan ay ipinakikiusap ni Tambaluslos at ni Michelle Lazaro na counsel ni Tomohiro Okada. So napag-connect, sabi ko sa inyo habang binabasa ko ito, napag-connect natin. Ipinakiusap ni Tambaluslos at ni Michelle Lazaro na ang i-appoint na lang ay si Altenco. Si Altenco na nag-aakusa sa Duterte at kay Spokes Roque. Okay? Naku Na po. siya na lang ang i-appoint. Alright? So ngayon, ang sabi nga ni Marcos Jr. dyan, sabi ni Attorney Vic Rodriguez dyan, sa kay, yan na dito sa book, boss, nakapangako ka na kay Ram Antonio. Alam na ni Ram Antonio, di ba? Na-i-announce na nga eh. I think, yeah. Nakapangako ka na yung pwesto na yan ay para kay Ram Antonio. But anyway, mga palangga, so during that one time na nakita ni Attorney Vic Rodriguez, etong Michelle Lazaro at si Tambaluslos, ay ipinakikiusap kay Marcos Jr. na i-appoint nga etong si Altenco sa PAGCOR. Kasama itong si Jay Santiago ng PPA. Pero hindi naman sila ka-importante dito. Si Altenco na lang ang pag-uusapan natin, mga kababayan, dahil siya yung nag-aakusa dito sa Duterte at kay Harry, kay sa mataas na gabinete. So, ngayon, itong si Ram Antonio, ayaw nga ni Lisa Tanas doon na ma-appoint as PAGCOR chair. Kasi ang gusto ni Lisa ay si Altenco. So ngayon, ayun, sabi nga dito sa libro ni Attorney Vic, one late afternoon ay pinatawag ni Bangag Jr. si Rodriguez sa kanyang opisina at yun, nakita niya si Martin Romualdez at si Michelle Lazaro na dating anak ng dating late justice na si Manuel Lolong Lazaro. I don't know, you know Lolong Chugi na yon. So, you know. Anyway,
So ngayon mga kababayan, itong si Romualdez at si Lazaro ay hinihingi sa utos ni Lisa Tanas na ipwesto nga itong si Altenco as PAGCOR chair at itong Jun Sanyosa, not si Antonio. Ngayon sabi ni Attorney Vic, sir, nakapangako ka na dun eh. 'Di ba? Alam na nung tao, magti-take na nga ng oath, di ba? Ngayon, mga kababayan, ang nangyari doon ay ipinilit. Okay? Ipinilit ni Lisa Tanas at doon sa kwarto na yon si Tambalos Dos at saka si Michelle Lazaro, okay? Na yung i-appoint ito ngang si Altenco at nakikiusap na 1 year lang kasi may gagawin sila.